sinasabi nila at sinisira nila yung kredibilidad nito ni Master Sergeant Orly. Dahil ang ginagamit nilang dahilan at ginagamit nilang propaganda para masira yung kredibilidad nito ni Master Sergeant Orly ay etong peking notaryo na itinanggi rin na hindi daw pirma, sabi nung lawyer, hindi daw niya pirma yon at napatunayan na peking nga yung pirma, no, o hindi tumugma yung pirma ng lawyer doon sa kanyang dokumento na pinanotara niya, 'di ba? So hindi siya tumugma doon. So ay yung ginagamit ngayon ng mga trolls ng propaganda para sirain yung credibilidad nito ni Master Sergeant Orly. Pero teka lang. Bago tayo pumunta diyan, no? Hindi niya ba naitatanong bakit doon nakapokus yung propaganda, or bakit doon nakapokus etong isipan nito ng mga naninira kay Master Sergeant Orly? 'Di ba? Nakakapagtaka no? Na imbis sana ang question nila ay yung testimonya, bakit ang kino-question nila yung peking notaryo na wala namang kinalaman sa flood control anomalies? 'Di ba? Na ang mahalaga dito yung kanyang testimonya na wala namang nagsabi at wala namang ewan ko lang kung may nagpaliwanag na ba sa media or nag-explain in the public na yung sinasabi ni Master Sergeant Orly ay magkaiba doon sa kanyang pinanotaryang testamento o sa kanyang statement na pinanotary niya. Wala naman nagsabing ganun 'di ba? So, nakikita natin na yung kanyang pinanotarya na testimonya ay kaparehas lang din ng kanyang statement doon po sa Blue Ribbon Committee. At bago niya yung banggitin, nanumpa siya sa harapan ng Blue Ribbon Committee o ng Senate at ng tao, ng mga Pilipino, 'di ba, nanumpa siya doon bago niya sabihin yung kanyang testimonya. So, sa dami ng fake news at script, dito, real talk lang tayo. Got TV reaction, todo o todo.